Minsan, may mga pagkain tayong akala natin ay sobrang healthy. Pero may isang bagay pala tungkol dito na halos walang nagsasabi. At ang mas nakakagulat, ito mismo ang kinakain ng maraming Pilipino araw-araw nang hindi nila alam ang pwedeng epekto nito kapag mali ang paraan ng pagkain. Isang simpleng dahon, murang gulay, madaling makita sa palengke, pero bakit parami ng parami ang biglang nahuhumaling dito? At bakit may ilang tao na nagsasabing malaking tulong daw ito sa katawan nila, habang ang iba naman ay nagsasabing kailangan mo pa ring mag-ingat? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang katotohanan tungkol sa talbos ng kamote. Ang mga benepisyo nito, ang mga pagkakamaling ginagawa ng karamihan, at ang isang mahalagang bagay na dapat mong malaman bago mo ito gawing regular na parte ng pagkain mo. Kapag sinabing healthy lifestyle, madalas ang naiisip agad ng tao ay mahal. Mahal na pagkain, mahal na supplements, mahal na diet plan. Pero minsan, ang totoong healthy food ay matagal nang nasa harap natin. Simple, murang bilhin, at matagal nang kinakain ng mga Pilipino. Isa na nga rito ang talbos ng kamote. Why people are curious? Para sa iba, ordinaryong gulay lang ito. Iyong tipong nakikita lang sa palengke at hindi masyadong pinapansin. Pero sa likod ng simpleng itsura nito, may mga nutrients pala itong kayang ibigay sa katawan na hindi inaasahan ng marami. At dito nagsimula ang curiosity ng maraming tao. Dahil habang parami ng parami ang naghahanap ng healthy foods online, unti-unti ring sumisikat ang talbos ng kamote. Health benefits. May mga tao na nagsasabing nakatulong daw ito sa pakiramdam nila. May ilan namang nagsasabing naging regular daw ang digestion nila. Habang ang iba, parang mas gamaan daw ang katawan nila nang mas madalas silang kumain ng gulay. Ang totoo, mayaman ito sa nutrients tulad ng vitamin A, vitamin C, fiber, at antioxidants. The body connection. Araw-araw, napapagod ang katawan natin. Na-expose sa stress, puyat, processed food, polusyon, at kung minsan, kulang pa sa tulog. Kaya mahalaga ring magkaroon ng pagkain na makakatulong suportahan ang katawan natin. At dito pumapasok ang mga gulay tulad ng talbos ng kamote. Warning! Pero teka, may isang bagay na hindi agad napapansin ng karamihan. Hindi porket healthy ang isang pagkain, automatic na pwede mo na itong kainin ng sobra-sobra. At dito minsan nagkakamali ang ibang tao. Kapag may nakita silang healthy food online, bigla nila itong dinadagdagan araw-araw nang hindi iniisip kung tama pa ba ang balance. Importance of balance. Tandaan mo ito, kahit healthy food, kailangan pa rin ng moderation. Dahil ang katawan natin ay nangangailangan ng balance. Hindi puro gulay, hindi puro karne, hindi puro supplements, balance. At iyon ang madalas nakakalimutan ng marami sa panahon ngayon. Affordable and accessible. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming nahihilig sa talbos ng kamote ay dahil madali itong ihanda. Pwedeng gawing ensalada, pwedeng ilaga, pwedeng ihalo sa ibang pagkain. At higit sa lahat, affordable. Probinsya food before. Pero alam mo ba na may mga tao noon na halos ikahiya ang pagkain nito? Dahil para sa iba, pagkaing probinsya lang daw ito. Simple, mura, at hindi espesyal. Modern health trend, pero nakakatawang isipin. Habang tumatagal, mas nerealize ng maraming tao na hindi kailangang mahal ang healthy lifestyle. At ngayon, kahit mga health-conscious people online ay madalas nang magpakita ng meals na may kasamang gulay tulad nito. Unti-unting nagbago ang tingin ng tao. Importance of cleaning. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa pinaka-importanteng parte. Ang tamang paghahanda. May mga tao kasi na basta na lang naghuhugas ng mabilis. O minsan, hindi na masyadong nililinis. At doon nagsisimula ang risk. Freshness matters. Siguraduhing malinis. Siguraduhing maayos ang pagkakaluto. At kung bibili ka sa palengke, mas mabuting tingnan ding mabuti kung fresh pa ba ito. Dahil ang freshness ng gulay ay mahalaga rin. Cooking style. At may isa pang detalye na bihirang pag-usapan.
Ang paraan ng pagluluto, dahil may mga nutrients na pwedeng mabawasan kapag sobra ang init o sobrang tagal ng pagluluto. Kaya may mga tao na mas gustong isingaw o bahagyang i-blanch lang ito. Practicality. Pero teka, may isa pang dahilan kung bakit maraming tao ang gustong-gusto ang talbos ng kamote. At hindi ito tungkol sa pagiging healthy, kundi tungkol sa practicality, dahil napakadaling magtanim ng kamote. Listen to your body. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bagay na madalas nakakalimutan ng karamihan. Ang pakikinig sa sariling katawan. Dahil iba-iba tayo, may mga taong mabilis hiyang sa gulay. Mayroon ding sensitibo. Healthy lifestyle message. Napansin mo ba? Sa social media ngayon, parang lahat gusto ng maging healthy. Smoothies dito, diet tips doon, workout routines everywhere. Pero minsan, nakakalimutan ng tao na hindi kailangang maging complicated ang pagiging healthy. Old generation wisdom. Habang ang ibang tao ay naghahanap ng imported superfoods, may mga simpleng gulay naman sa Pilipinas na matagal nang kinakain ng mga lolo at lola natin. Mas maraming gulay, mas kaunting processed food, mas natural ang pagkain. True healthy lifestyle. At dito mo mare-realize na ang tunay na healthy lifestyle ay hindi tungkol sa perfection. Hindi ito tungkol sa pagiging trendy. Hindi ito tungkol sa pagpapakita online. Kundi tungkol ito sa consistency. Sa panahon ngayon, napakadaling ma-pressure. Nakikita natin online ng kung ano-anong diet trends, mga miracle foods, mga instant transformation. Pero tandaan mo ito, walang magic food, walang instant solution. Ang tunay na pagbabago sa katawan ay nanggagaling sa consistency. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang health at food content.